Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Tatalakayin po natin ang isa po sa end-time event. At ito po ay may pamagat na The Rapture and its Purposes. So join me please in the book of 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. And I read, "But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep. Yes, you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, God will bring with Him those who sleep in Jesus." Verse 15, "For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words." So, grabe pong pagkasyak, pagkabigla, pagkamangha ang naganap po sa buong mundo dahil po sa salot na COVID-19 mula po sa Diablo. Sa mahaba pong buwan, walang tigil na ito po'y usap-usapan. Araw-araw, paulit-ulit. Sa dyaryo, radio, television, YouTube, Facebook, Twitter, Internet, at sa bawat bahay sa buong mundo. Sapagkat ito po ay isang bagay na nangyari ay hindi po in-expect ng lahat. But I'm here to tell the church, this nation, and the world na meron pa pong mas kamangha-mangha at dakila at nakakagimbal na bagay na magaganap na higit po sa COVID-19, na kung saan ang bilyong authenticated biblical living like Jesus Church or Christianity or Christians ay mawawala sa isang kisap mata. At yan po ay tinatawag po ng Bible na the rapture of the church. Ang salitang rapture ay hindi po natin makikita sa Bible. Pero meron pong rapture sa Bible. Para pong mga pangalan po ng mga mamamayan ng bawat bansa. Hindi mo siya makikita sa Bible. Pero meron pong mamamayan na meron pong pangalan. Para pong mga bansa sa buong mundo, kagaya ng Pilipinas, hindi mo siya makikita sa Bible, pero merong Pilipinas. Kagaya po ng mga pagkain kinakain natin na ini-enjoy po natin sa araw-araw, hindi mo siya makikita sa Bible. Pero siya po ay nag-i-exist. Ganyan po ang rapture. Ito po ay mula po sa salitang Grego, ng ibig pong sabihin ay harpaso. At ito po, sa English, ang sinasabi ng verse 17, and I quote, ng 1 Thessalonians chapter 4, "Then we who are alive and remain shall be caught up." That is the rapture of the church. To be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Yung salita pong to be caught up together, yun po ang rapture of the church. Mula sa salitang Grego, harpaso. To be caught up, to be catched, to be snatched, to be translated, to be changed. At ito po ay mula po sa salitang Latin na rapture, na ito rin po ang ibig sabihin. At ito po ay makikita rin po natin in 1 Corinthians 15:50 to 53. "Now this I say, brethren,
that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Behold, I tell you a mystery. Now watch this. We shall not all sleep, but shall all be changed. That is the rapture of the church. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. That is the rapture of the church. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Ito po ay great reunion. Ang rapture po ay great reunion. Bakit po natin sinabing great reunion po yan? Sapagkat yun pong mga dead saints na tinatawag po ng Bible na natutulog lang, na binasa ko sa inyo kanina, at tayo pong mga buhay pa, ay sama-samang kukunin ng Panginoon. At yung mga nauna na po sa langit, sa mahabang panahon, ay makikita po natin. Kaya ito po ay tinatawag na great reunion. Hindi po ba pag tayo po ay nagtapos po ng pag-aaral, may mga kaklase tayo, pagkatapos po hindi na po natin sila nakita sa mahabang panahon, then later on ay nagkaroon tayo ng information kung nasan sila, tinawagan natin sila, tayo po ay nag-set po ng reunion. Tama po ba yun? Ng date upang magkita-kita po tayo, yan po ang rapture. It is called a great reunion. Second, it is called comfort. 1 Thessalonians 4:18, therefore comfort one another with these words. Amen. Comfort. Dahil yung pong mga namatayan, nangungulila, umiiyak, kagaya po nitong church in Thessalonica. Bagong-bago po silang mananampalataya. Kaka-establish pa lang po ni Apostle Paul ng church na ito. Maaaring ito po ay umabot lamang po ng ilang buwan, wala pa pong taon. At hindi pa po nila alam ang resurrection of the dead. Wala pa silang naunawaan sa eschatology, sa pagkabuhay na maguli ng mga patay. Kaya nung sila po ay mamatayan ng mga mananampalatayang pamilya nila, sila po ay napuno ng soro, nag-alala kung saan po ang mga ito napunta at ano po ang magaganap sa kanilang mga katawan. And then, pinaliwanag ng apostle na lahat sila ay bubuhay ni Jesus. At tayo pong buhay pa ay sama-sama, nababagoy yun sa isang kisap mata, at siya po ay sasalubungin natin dahil tayo po ay kinuha niya upang makapiling niya habang panahon. Yun po ay comfort sa bawat pansamantalang naiwanan ng kanilang mahal sa buhay na nauna na po sa presensya ng Diyos. Ito po ay tinawag na blessed hope. Titus 2:13. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Napakagulo po ng mundo. Wala ka pong mabalitaan dito, kundi crisis here, crisis there. No? COVID, hurricane, tsunami, tidal wave, terrorism, civil war, famine, hunger, incurable diseases, poverty, mass layoff, kawalan po ng trabaho, kawalan ng makain, pagtaas po ng krimen, laganap na immorality. Kagaya po, na nakalipas na araw sa Argentina ay nilegalize na po ang abortion at naglundagan po ang mga pro-abortion people. Lalo na po yung mga kababaihan na nagsaya po sila sa kalsada ng Argentina dahil legal na pong abortion. At ang ito po yung nakita ko po, I am almost weeping in the spirit. And I said, Lord, forgive them. They do not know what they are doing. Kaya hindi lamang po sa Argentina yan. Alam naman natin, ang Amerika ay leading, ang Europe. Then, other countries follow. Kaya marami po yung nagtatanong kung saan na po papunta ang lahat. Meron pa po bang pag-asa sa ganito pong sitwasyon at kalagayan na ang lawlessness, ang immorality, ang sexual perversion, ang crisis ay rampant, ever-increasing. Meron po the rapture of the church. Kaya ang tawag sa kanya ay our blessed hope. Again, Titus 2:13.
looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Now, let us talk about the time of rapture. The time of the rapture. Kailan po magaganap ang rapture? Sad to say, napakarami pong nagtuturo ng mali. Sinasadya o hindi ay maling-mali. May mga date po sila, may mga months, at may mga signs silang sinasabing specific na dapat maganap bago bumaba si Jesus. Pero sinaliksi ko po ang kasulatan ng maraming paulit-ulit, lalo na po ito pong end time na ito. I spend much time studying the prophecy concerning the rapture, the great tribulation period, the judgment seat of Christ, the marriage supper of the Lamb, the battle of Armageddon, the second coming of Jesus Christ, the millennial reign, Satan being thrown in the bottomless pit, the rebuilding of the temple, and our eternal state. At na-discover ko po na lahat po ng mga pinapaabot nila sa YouTube, sa Facebook, yung mga librong sinulat magmula no, ako po inaligtas 35 years ago. Meron po mga signs, dates, months, and years na pinapaabot, and they count numbers patungkol po sa panahon po ng rapture ay maling lahat. And that is very dangerous. Sinasadya o hindi, ito po ay deception. At bilang end-time apostle, I have to warn the church and everybody worldwide kung ano po ang tama. Meron po bang araw at oras at panahon na in-specify ang Word of God patungkol sa kaganapan ng rapture of the church? Wala. It is imminent. I-M-M-I-N-E-N-T. Imminent. Ang ibig pong sabihin, any moment. Maaaring ngayon, mamaya, bukas, sa susunod na araw, any moment, anumang araw, anumang oras. Ang description po natin ng salitang imminent, mula po sa Greek, at itatranslate ko po sa English, ay kagaya po ng isang bagay, kagaya nito, nasa ibabaw ng ating ulo. Anumang minuto, o anumang segundo, anumang minuto, anumang araw, anumang oras, ay babagsak. Yan po ang ibig sabihin. Anumang araw, anumang oras, anumang minuto, anumang segundo, ang Panginoong Hesus po ay bababa. Kaya lagi po ako nagpapaalala na we must live ready, rapture ready, tayo po dapat ay maging holy, blameless, living in the Spirit, puno ng Diyos. Hindi nag-aalala sa material things, walang sin sa puso kahit konti, consecrated ang buhay sa Diyos. Dahil nga po na sa salitang, anumang araw, anumang oras, bababa ang Lord. Maaring tulog ka, gising ka, kumakain ka, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka. Hopefully, hindi ka namamasyal na nasa kasalanan ka. Nagdadrive ka. Nagpipray ka, nag-aayuno ka, may kasama ka o wala. Married ka o single ka. Anumang edad mo, kulian nyo, saan ka man naroon. Biglang bababa si Jesus. Maaaring nakasay ka sa aeroplano. Ang pasero sa aeroplano, halimbawa ay 200, nag-rapture, 10 Christian doon, magiging 190 na lang po yun. Ganon din po sa barko. Sinensus po ang tao sa barangay. Halimbawa, ang tao po dyan sa isang barangay ay 50,000. Ang mga Christian po ay 25,000. Bigla na pong nawala ng tao ang bawat bahay. Na kinabibilangan ng 25,000 mananampalataya na nabuhay kagaya ni Jesus. Ari naglalakad ka, biglang bumaba ang Lord. O nakapila ka sa supermarket para bumili ng pagkain, biglang nawalan ng tao. Yung gitna o maaari yung harapan o yung likod dahil sila po ay mananampalataya. Maaring nakasakay ka sa barko, nasa cabin ka, bilang po ng mga crew ng barkong yan, ang lahat ng pasero, bigla pong nabawasan ng malaking bilang. Nagulat sila kung saan napunta. Dahil bigla po silang nawala. O sama-sama kayong kumakain sa isang restaurant, karami pong guest, at biglang nawala ng tao yung lamesa na to. O maaaring nasa church po tayo, kagaya ngayon, and then biglang nawala ang marami at ang naiwan po ay 2 backslider, pati upuan. O maaaring sila po yung kumakanta, tumutugtog, nag-organ, nawala po yung malaking bilang, naiwan po 1 o 3.
na naglalaro sa kasalanan. O maaring nagulat na lang yung pastor, naiwan siya. Wala na pong tao sa church na pinapastoran niya. Dahil siya po ay hypocrite at nasa sin. Niloko ang Diyos at ang mga tao. Biglaan po siya. At yan po, lagi kong sinasabi, nakabigatan sa puso natin. Yan po ang kabigatan ng end time apostle. Yung walang awareness ang church. O maaaring nagsuswimming yung mga pastor, pinapaligaya yung mga youth niya, sama-sama sila sa swimming pool o sa dagat kung saan pa, puro sayang na oras at panahon yung ginagawa at laro sa gawaan ng laman, nagulat po sila nang sila po yung magsiuwi. Wala na po ang mga kapatiran. Sila po yung naiwan. Do you understand what I'm talking about? O maaaring sila po ay patuloy na nag-i-slander, nag-gossip, nagmamormor, nagko-complain, puno ng unforgiveness, bitterness, resentment, ayaw magsisi, ayaw magpatawad, ayaw magbago ng buhay. At ini-ignore po yung rapture, then biglang bumaba ang Lord. They were left behind. Kaya nga dapat maunawaan natin ito po yung personal relationship. Hindi maisasama ng magulang ang mga anak at ng mga anak ang mga magulang kung mayroong kasalanan sa bawat isa. May iwan po, may sin. Ang wala, ang sasama. Do you understand what I'm talking about? Kaya naka na apostol, propeta, bishop, chairman ng movement coalition, kaya nasa TV ka, nasa radio ka, number 1 ka sa buong mundo, speaker ka, discipler ka, pag nasa sin ka, may iwanan ka. At ito ang sinasabi ko noon pa, hanggang may panahon pag mag-ayos ang buhay ang lahat. Especially po sa panahong ito. And I'm praying and believing God na habang tinuturuan ko kayo ang church sa buong mundo to understand the end time events, ay magkaroon po ito ng malakas na impact sa lahat. Lalo na po doon sa mga worldly, mga bishop, pastor, pababa sa kongregasyon, sa evangelical, charismatic, full gospel, Pentecostal, prophetic, at so-called apostolic na walang fruit, walang testimony ang Diyos, only claim that God reject. Yung pong mga lukewarm na ngayon, kasama sa gawain, bukas naglalaro na naman. Hindi consistent ang buhay sa Diyos. Biglang-biglang bumaba si Jesus, they will be left behind. Next, the rapture of the church is instant. Instant, kaagad. Kaya ang sabi pa ron, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata. Almost, hindi ka pa natatapos kumurap, bumaba na ang Lord. Instant. Biglaan. At yun po ang sabi ng 1 Thessalonians 4:16 and 17 at 1 Corinthians 15:51. Ito po ay urgent. Mabilisan, apurahan, madalian. Urgent. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, and with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up. Urgent po yung pagka-caught up natin, together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. And thus, we shall always be with the Lord. Urgent. Madalian. Nakakita na po kayo nung sunog. So ano po yung eksenang makikita nyo sa panahon ng sunog? Lahat po ay nagmamadali. Tarantang lahat. May tumatalon sa bintana, may dumadaan sa pinto, may umakyat ng bubong. Lahat po ay nagmamadali na tumatakas po sa apoy. Yung pagmamadali po nila ay unexplainable. So urgent. Yan po ang rapture. Urgent. Kaya nga biglang bababa ang Lord. Walang paapaalam, walang abiso, walang notice. Bigla po siyang bababa. Ito po ay literal. John 14:1-3. Jesus said, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again." The rapture of the church. Ang sinasabi niya po ay literal.
Hindi po siya figure of speech, hindi po siya metaphor, but a very literal word. Sabi niya, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Literal ang sinasabi niya. Pupunta ako sa Ama, ihanda ko kayo ng tirahan, ng mansyon. Pag naihanda ko na, ay muli akong babalik para kunin kayo. Literal na salita. Madaling intindihin. It is unique. Ang rapture po ay very unique. Bakit po siya naging unique? Para po tayo nitong ibon, bigla po tayong lumipad mula sa lupa patungo po doon sa kalangitan. Amen. At ito po yung nakita ko po sa South America, sa Puerto Bolivar, while I was praying 14 years ago. Umakas po ang langit, the Lord descended, and we fly and go up and meet the Lord in the air. Ito rin po nakita ko po sa bahay namin sa Kanyongkop sa tapat ng dagat. I was sitting sa tapat po ng dagat, beholding the glory and beauty of God, loving Him and listening with all my heart, saying nothing, but sitting in His presence. I saw a vision. We fly and meet the Lord. Change. Ito pong katawan na corruptible ay naging incorruptible. Itong katawang mortal ay naging immortal. Ang rapture po ay matatagpuan po natin from the Old and New Testament. Kaya dito po sa na-discover ko, lalo pong lumaki yung akin pong pagkamangha sa pag-ibig, karunungan, kadakilaan, at dakilang pagliligtas ng Diyos. Why I say that? Kasi sa Old Testament ay pinakita niya na po ang truth na may rapture na magaganap. Isa po rito ay ang Exodus 19:20. Then the Lord came down. Say that. The Lord came down. Mount Sinai, on the top of the mountain, and the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. Look to me, please. Sa maliwanag, the Lord came down, Moses went up. That is the rapture. The Lord came down, Moses went up. Enoch, Genesis 5:23-24. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. That is the rapture. And he was not, for God took him. Hindi ko po alam kung gaano po karami ang tao ng time ni Enoch, pero si Enoch po'y biglang nawala. Kinuha ng Diyos. Rapture. Elijah, 2 Kings 2:9-12. And so it was, when they had crossed over, that Elijah said to Elisha, Ask, what may I do for you before I am taken away from you? Sinasabi na po ni Elijah sa kanyang anak na si Elisha, anong gusto mo na hingin sa akin kasi ako'y irarapture ng Diyos, iuwi ng buhay. Ask, what may I do for you before I am taken away from you? Elisha said, please let a double portion of your spirit be upon me. So he said, you have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you. But if not, it shall not be so. Verse 11, then it happened, as they continued on and talked, that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire and separated the two of them. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Rapture po si Elijah. Magitan po ng whirlwind. Inakyat po siya sa langit. Sakay po ng chariot of fire. And Elisha saw it and he cried out, my father, the chariot of Israel and its horsemen. So he saw him no more. And he took hold of his own clothes and tore them into two pieces. Sa New Testament, si Philip, Acts 8:39-40. Now when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away. Tayo po ito ng rapture. Caught Philip away.
Amen. Bigla pong nawala po si Philip sa presensya po ng eunuch sa desert na kung saan ay binautismuhan niya po ang eunuch. At si Philip po ay natagpuan sa Azotus. And he passed through in all the cities until he came to Caesarea. Mula po sa isang lugar, sa wilderness or desert, kinuha ng Holy Spirit si Philip at inilipat sa ibang lugar. Tayo po siya ng rapture. He was caught up in the Spirit. Paul, the Apostle, 2 Corinthians 12:4, kinukwento po niya yung kanya pong karanasan nung siya po ay pumunta po ng langit. At nakita ang maraming bagay na hindi siya piniyagan ng Panginoon i-describe o ikwento. And I quote verse 4, how he was caught up, that is the rapture. Amen. Yung nangyari po kay Paul, he was caught up, that is the type of the rapture. Into paradise and heard inexpressible words which it is not lawful for a man to utter. Revelation 4:1. After these things, I look. Si John the Apostle po nagsasalita, and behold, a door is standing open in heaven, and the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, come up here. The rapture of the church. Come up here. Nasaan po si John? Nung tinatawag po siya ng Panginoon, nasa lupa. Saan po siya pinapupunta? Sa langit. Come up here. Which, come up here. And I will show you things which must take place after this. Alang sabi po ng verse 2, immediately he was in the Spirit and caught up to heaven. Kaya ang rapture po ay nasa niyo. Old and New Testament. John 14:1-3. Jesus said, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again. The rapture of the church. I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. 1 Corinthians 15:50-53. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Behold, I tell you a mystery. And what is that mystery? This is the mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. The rapture of the church. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Again, the rapture of the church. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. 1 Thessalonians 4:13-18. Brethren, I do not want you to be ignorant. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, God will bring with him those who sleep in Jesus. Verse 15, for this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Verse 16, for the Lord himself will descend from heaven. That is the rapture. Descend from heaven. Bumaba mula sa langit. And what is the purpose? Will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore comfort one another with these words. Dito po malinaw ang sabi po ang Lord mismo ang bababa mula sa langit.
Kasabay ng isang sigaw at tinig ng archangel at trumpet ng Diyos. Ano po ang purpose ng kanyang pagbaba? Para i-resurrect ang mga namatay sa kaniya. Yung mga nangalibing na mananampalatay, mga katawan po'y ibangon, buhayin, baguhin. At tayo po mga buhay ay baguhin. At sama-sama po tayo makakaroon ng bagong katawan, incorruptible body, spiritual body, immortal body, heavenly body. At tayo po isasalubong kay Jesus upang makasama niya habang panahon. Revelation 4:1 and 2. After these things I look, and behold, a door is standing open in heaven. And the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, "Come up here, and I will show you things which must take place after this." So ito sinasabi ng Lord, yung salitang, "I will show you things which must take place after this." Sinasabi niya, pagkatapos ma-rapture ng church, ipakikita ko sa iyo dyan, yung susunod na kabanata. So, hindi po magaganap yung mga susunod na kabanata. Kagaya po ng judgment seat of Christ, the marriage supper of the Lamb, the great tribulation period, the battle of Armageddon, yung pagbaba ng Lord kasama tayo, yung pag-establish niya ng millennial kingdom, yung pagtatapon sa Antichrist and false prophet sa impyerno at kay Satan sa bottomless pit, yung great white throne judgment at yung ating eternal state. Ito po yung sinasabi ng Lord na I will show you things which must take place after this. Ito po yung mga magaganap pagkatapos ng rapture. Tapos po yung dalawang kamay ng kausap ko rito. Hindi ito magaganap kahit minsan, malibang mag-rapture muna. Maliwanag yan. Yan po ang tama. At kung may nagtuturo, nakabaligtaran dito, mali lahat yun. At ito po ang katotohanan. Si Jesus mismo ang may sabi, "And I will show you things which must take place after this." Yung after this, ano po yun? Rapture. Maliwanag po yun. Ulitin natin ha. Lahat ng binanggit ko hindi magaganap. Walang two witnesses na lalabas. Walang Antichrist na lalabas. Walang seal judgment na magaganap. Trumpet judgment na magaganap. Wala pong bowl judgment na magaganap. Wala pong one world government na magaganap. Wala pong one world leader na magre-reign. Wala pong one world economy. Wala pong 666 na maitatatak. Wala pong one world currency. Walang one world system. Wala pong lahat na magaganap. Sa mga binanggit ko kanina, malibang mag-rapture muna. Kaya nakakalungkot, napakarami pong nagtuturo ng mali sa Facebook, sa TV, radio, pulpito, na hindi naunawaan ang kasulatan. Bigyan po kayo ng isang halimbawa mga anak, but let me proceed. Verse 2. Immediately I was in the Spirit, and behold, a throne set in heaven, and the one sat on the throne. Sino po yung nakaupo sa trono? The Father, the Son. Amen. Amen. At pagkatapos po nitong rapture, ito na yung mga event na binanggit ko. Pinakita na po ng Panginoon sa kanya at sinulat niya na lahat. Yan po ang tama. Now, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Inuulit ko lahat po ng turo na yung mga binanggit ko po yung magaganap. Bago mag-rapture ay mali lahat. Hindi siya Diyos, dangerous, deceiving, mapanganib at magpapahamak ng maraming kaluluwa. Hindi siya mangyayari at magaganap malibang mag-rapture muna. At ito po'y pinuprove ko na mula sa bibig ni Jesus. And as we move along, ipuprove ko po siya ng paulit-ulit. But today, let me proceed. Bibigyan ko po kayong halimbawa. Matagal na po nating narinig. Marami nagtuturo. Nasa end time na tayo o last days. Paulit-ulit po yan. At ano po yung ginawa nilang basis? Puro ano lang po yun? Speculation. Kasi may COVID na. Pagkatapos may lindol, may bagyo, may global warming, may climate change, may terrorism, at marami pa po silang binabanggit. Pero pag hinalap natin to sa Bible, hindi mo makita. Sad to say, magmula na ako po inaligtas more than 35 years ago, at hindi lang po ako ha, marami ko nabasang libro noon,
Iba po ay 50 years ago po na pong narinig yun. Iba po ay 60. Iba po ay 100 years ago. Marami po nagsabing sila po ay nasa last days na. Pero wala namang biblical proof. Maliwanag po ba yun? Kaya ang basihan po palagi ay hindi yung pinupost sa Facebook, hindi po yung kinukot ng mga bishop at pastor at theology yung nakuha niya roon sa Bible school in the name of eschatology or the doctrine of the last day, kundi po ang proof at clear evidence ay wala pong iba o living like Jesus Church. Watch me and look closely to me and hear me well. Wala pong ibang biblical evidence, isang-isa lang, kundi ang nakasulat sa Word of God. Hindi pwede speculation. Hindi pwede yung sinasabi ng author ng libro. Dapat ay nasa salita ng Diyos. Hindi ka nito luluko, hindi ka nito ipapahamak. At hindi naman po lahat nakakalungkot. Marami pong gumagamit po ng chapter at verses sa Bible, out of context, kinukonek po sa rapture, sa Great Tribulation, at sa iba't iba pat marami pa, na hindi naman po yun ang konteksto nun. Are you hearing me? Yun po yung problema. Gusto po na marami maging teacher ng Word of God, wala naman siyang anointing na ganun. Hindi naman niya calling yun. Wala siyang understanding. Kung ako nga, merong understanding, may naunawaan, may anointing, nagpipray pa ng libo-libong oras, at hindi ko pa alam kung umabot na po ng milyon, magmula na ako po yung naaligtas more than 35 years ago, lalo na po ngayon araw at gabi pa ulit-ulit, na hindi ko po ito mamiss, at i-guide ako ng Holy Spirit pa ulit-ulit sa salita niya. At pag hindi ako sigurado sa ituturo ko, kahit mukhang tama ako, hindi ko tinuturo. Kailangan sigurado ko at meron akong proof. Ano po ang proof ko? Ito, walang iba. Ito. Ito lang. Ang infallible Word of God. Now, the purposes why there is a rapture of the church. Number 1, to fulfill Jesus Christ's promise that He will return. Para to pa rin po yung pangako ng Panginoon na siya po ibabalik. Nangako siya. Dapat niyang to pa rin. Amen. John 14:1-3 again. Let not your heart be troubled. Jesus said, you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Ayan, nangako siya. I will come again. Sinabi po ba ni Jesus yun? Pinangako niya ba yun? Tutuparin niya, and He will come again. Amen? Anumang araw, anumang oras, isa po yan sa dahilan kung bakit may rapture at tayo po ira-rapture niya. Kasi siya po ay nangako. Amen? Kaya, noon ko pa po sinasabi, ulitin ko, mga minamahal, mga anak, Jesus is our shield, at lahat ng churches na sa covering ng End Time Apostle, ang higit po nating paniwala, hindi po sinasabi ng dyaryo, radyo, reporter, at kung sino pa na mga analyst at professor sa mga university. Ang higit po nating paniwalaan ay ang pinangako ng Diyos, ang salita niya. Kung bakit kasi gumugulo yung buhay ng maraming napapahama, kahit bishop at pastor, hindi po sila natuto na i-stick yung puso't isip na salita at pangako ng Diyos. Naghahanap pa po sila ng iba pong pagkukunan po ng basis ng kanila pong faith at ng kanilang trust. Rather, putting their whole faith, their whole trust, their whole life, and their everything to the promises of God. Why? God is not a man that He should lie. Numbers 23:19-20. Nothing is too hard for God to do. Genesis 18:14. Jeremiah 30-27. Nothing is impossible with God. Luke 18:27. Walang salita ang Diyos na walang kapangyarihan. Luke 1:20 and Luke 1:37. Hindi babalik ang salita ng Diyos sa kanya maliban ang sinabi niya ay maganap. Dahil ito po infallible, pag binitiwan niya, hindi po pwedeng mabaliwalayan. Isaiah 55:11-12. Lahat ng pangako niya ay puro yes. Lahat. Kaya ito po ay 32,000 or even more than that. Lahat po ito ay oo, puro yes. 2 Corinthians 1:20. Ang salita niya ay totoo, John 17:17. And not only that, meron po siyang sobrang kapangyarihan para ipinangako niya po ay gawin.
Hindi kagaya ng maraming presidente, emperador, hari, bishop, pastor, milyonaryo, negosyante, anumang kulay, meron siya nangangako, hindi naman natutupad yung iba. Kasi nga wala siyang sobrang kapangyarihan para ito gawin. Ang Lord, kahit may oposisyon, may kapangyarihan siya para papangyarihin yung gusto niya. Ang linaw ng sabi ni Jesus, babalik ako. Nangako siya. Kaya nga early church, they waited for more than 2,000 years. At kahit sila po ay nagsiuwi sa glory, still, they believe Jesus is coming. At nung sila po ay napunta sa langit, kagaya ni Apostle Paul, sa mulat po ng 14 na epistle sa New Testament at marami po rito patungkol sa rapture. Lalo niya po na-discover na kahit hindi niya nakita sa kapanahunan niya na siya po ay na-rapture na buhay na bumaba ng Lord. Lalo po yun niyang na-discover at lalo siyang naniwala na si Jesus po ay bababa. Kasi yung bababa, nakita niya kasama niya sa langit at alam niyang bababa. Kausap niya. You see, they waited for more than 2,000 years. Still believe the promise. Pag malalim ang relasyon mo sa Diyos, kahit gaano katagal na panahon, you will not deny Jesus and you will not become an unbeliever. Still, in any situation, in circumstances, still, you will believe the Word of God. Amen. Alam pong sabi po ng Psalm 105 verse 7 and 8, God, remember His promises to 1,000 generations. Isipin po natin yan, mga minamahal. Naalala daw po ng Diyos yung mga pangako niya sa 1,000 henerasyon. Naalala niya. At hindi niya po ito inaalala para alalahanin lang, kagaya ng ginagawa ng tao. Nagsasabing, I remember that in doing nothing. No. Ang salitang God remember His promises to 1,000 generations to those who love Him. Ito po yung nagpapaabot na inaalala niya yung mga pangako niya dahil ito po ay gaganapin niya isa-isa lahat. Yung pong pag-aalala niya ay patungo sa pagganap. Amen. Number 2, to stand before Him in the judgment seat of Christ. Hindi po tayo makakaharap sa Kanya sa judgment seat of Christ, malibang i-rapture tayo. Ito po yung magaganap sa first half ng Great Tribulation period. 7 years po ang Great Tribulation period. Yung 3.5 years, dito po magaganap. Pagkatapos ng rapture, yung pagharap natin kay Jesus sa judgment seat of Christ. Hindi po natin alam kung anong araw, anumang oras, ito po ay magaganap sa langit. Habang nasa persa po ng Great Tribulation period ang buong mundo at yung nga ang 3 taon at kalahati. Maaring pagkatapos nating ma-rapture ngayon, pagkalipas ng 6 na buwan, haharap na tayo sa Lord para sa judgment seat of Christ. Or maybe lesser, or maybe 9 months, or maybe 1 year. Pero ang sigurado, hindi po magtatapos ang 3.5 years ng first period ng Great Tribulation na hindi tayo haharap sa Lord. Kaya pagkatapos nating ma-rapture kaagad, ito pong susunod. At hindi po ito kagaya ng Great White Throne Judgment. Ang judgment seat of Christ ay magagana para sa mga believer na nasa langit, na mga ligtas na. Hindi na po rito pinag-uusapan pa yung impyerno, yung kahatulan, kasi nasa langit na, yung ibig sabihin ligtas na. Ang Great White Throne Judgment ay para sa mga unbeliever. Let me compare. Sa judgment seat of Christ, walang unbeliever kahit isa sa langit. Puro believer. Sa Great White Throne Judgment, walang believer, puro unbeliever. Tayo po nahaharap
kay Jesus sa judgment seat of Christ ay galing sa lupa na ni-rapture patungo sa langit. Yung pong mga haharap kay Jesus na mga unbeliever sa Great White Throne Judgment ay galing sa impyerno. Haharap sa Lord. Para basahin ang lahat ng ginawa nilang kasalanan. At pagkatapos ay muling ibalik sa impyerno. And that is the second death na sinasabi ng Book of Revelation 20 and 21. They understand me, Jesus is our shield worldwide ministries. So ang purpose po ng judgment seat of Christ ay pagbibigay ng reward. At yun yung lagi kong sinasabi na hindi sapat na nasa Lord ka, dapat naglilingkod ka sa Kanya. At hindi sapat na naglilingkod ka, dapat naglilingkod ka ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Hindi po pwede na yung puso mo'y divided, lukewarm. Hindi po pwede yung 50% mo'y responsible ka at yung 50% ay irresponsible ka. At yun nga sinasabi ko sa mga bishop at mga pastor na kung hindi mo naman inaako tungkulin mo sa iba't ibang fellowship o maging sa Jesus Eye Shield, mag-resign ka na lang. Sumuporta ka na lang. Huwag mo lang ipilit pa yung gusto mo. Huwag kang kumapit sa posisyon kasi mapapahama ka lang. To stand before Him in the judgment seat of Christ. 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. All will appear. Lahat po ng mananampalatay by billions na na-rapture sa lupa. Na kinota patungong langit. Lahat po ito iharap sa Lord. Lahat. Kung paano ang lahat ng unbeliever na nasa hell ay haharap kay Jesus sa Great White Throne Judgment. Lahat ng believer na na-rapture. Lahat na nasa langit ay haharap sa Lord isa-isa. This is the purpose that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. 1 Corinthians 3:13-15. Each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Romans 14:12. So then each of us shall give account of himself to God. Ano pong magaganap sa judgment seat of Christ? Assessment ng ginawa po natin sa lupa. Yung klase ng paglilingkod natin sa Diyos. Evaluation. Kaya kung ang ginawa mo nung dinaan sa apoy na natiling nagniningning kagaya ng ginto, may reward ka. Pero kung ang ginawa mo ay kagaya lamang ng dayami, papel, kahoy, nung dinaan sa apoy na sunog, wala kang reward. Save ka lang. Wala kang reward. Hindi ko po alam ang marami, pero ako at ang buong GSI Shield, sa pangunguna ng aking sambayanan, ayaw kong pumasok sa langit na naligtas lang. Hindi man ako after sa reward. Wala po tayong option kundi tanggapin ang reward. Sapagkat siya po'y pinirepare ng Diyos noon pa. Hindi pa tayo na ipapanganak at hindi pa nalalang ang mundo para sa mga naglingkod sa Kanya ng may katapatan. At isang reason niya kung bakit maraming hindi dininounce ang Lord kahit sila po'y pinugutan ng ulo. Namatay sa iba't ibang kaparaanan. Because they love the Lord. They don't want to lose the trust of God. And they don't want to lose the reward that God had prepared for them. So to us. And that is number 3. To receive our reward. So ano po yung mga reward na ito? Letter A, the crown of rejoicing. 1 Thessalonians 2:19 and 20. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? So for you are our glory and joy. Amen. Ito po yung reward or crown ng mga soul winner. Nung napagkatiwalaan ng Diyos na mga kaluluwa.
Yung nagpapagod na mag-house to house, magligtas ng kaluluwa. Ulanan o arawan, nagbibigay ng brochure, nagpipreach sa palengke, sa jeep, sa bus. Na magmula nang makakilala sa Lord, yung passion to save souls ay hindi nawala, kundi lumalaki ng lumalaki. Kahit na-threaten, nakadama ng kirot, pagod, at minsan po iba'y nagkasakit, still, yung puso'y nagbabagang magligtas ng kaluluwa. Sila po yung mga intercessors na walang tigil na nananalangin. Parang bilyong tao'y pumasok sa langit, nag-aayuno para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, mga soul winner. Sila po yung mga tao na kakainin na lang ay pinipers fruit pa. O ibibili na lang ng pagkain, pipers fruit pa. Kailangang ibayad sa pangangailangan sa buhay, unahin pang mag-tithe sa Lord, mag-offering. Ipinanos ang gospel, ang TV, ang radio, ang mission of love. Ang dwelling place na pinapatayo ng Diyos. Na nagiging daan ng kaligtasan ng maraming tao. Una na ng buong Pilipinas at ng buong mundo. Ito ang reward nila. The crown of rejoicing. Lumuha po tayo sa lupa pagdating sa langit. Grabing kagalakan natin. Letter B, the crown of righteousness. 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Verse 7. 2 Timothy 4, 6 to 8. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Verse 8. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness. Do you hear that? The crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who love His appearing. Maliwanag ang sabi ng apostol, ito pong crown of righteousness ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat na nananabik sa kanya pong pagbabalik. Para kanino po ang crown of righteousness? Yan po sa mga tao na sa gitna po ng persecution, panganib, at sa case ni Paul ay martyrdom, death through martyrdom, beheading through beheading, ay nanatiling nagmamahal sa Lord. Nananatiling nabuhay na matuwid. Nananatiling sa pananampalataya. Nananatiling tapat sa Diyos. Nananatiling gumaganap ng tungkulin sa Diyos. Then, letter C, the crown of life. James 1:12. Oh, blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life. He will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. Let me repeat, James 1:12. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been tested or approved or tried, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. Para kanino po ang crown of life? Para doon po sa mga nanatiling tapat na nagmamahal sa Lord, maging sa gitna po ng kamatayan. Nanatiling tapat na nagmamahal sa Lord, nagmaganap ng tungkulin sa gitna ng persecution, sa gitna ng suffering. Now, when we talk about suffering, hindi natin tinutukoy po rito yung kasalanan, kahirapan, sakit, karamdaman, no? Lungkot, sama na loob, tampo, hinanakit. Hindi po suffering yun. Yun po yung bunga ng pagsaway ng lahat. Sinasabi po natin suffering ay yung pong ikaw po'y pinagutan ng ulo para kay Jesus. Pinersecute ka nang wala kang kasalanan, chinismis ka, ginasip ka, binitray ka, inabandon ka, minaka, tinelevise ka, ginaryo ka, siyart ka sa court nang wala kang kasalanan. Pinagkaisahan ka, kinudata ka if you would. Military term po yun. Pero natili kang tapat sa Diyos. Nagmamahal. Gumaganap ng tungkulin. Yan ang tatanggapin mo. Crown of life. D, the crown of glory. 1 Peter 5:2-4. Shepherd the flock of God, which is among you serving as overseers,
not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. Para kanino po ang crown of glory? Para po sa fivefold. Yung nasa fivefold. Nasa mga apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. May inalagaan po si shepherd ng gusto mga kawan ng Diyos. Pinaglingkuran. Na ayaw niya pong mawalan po ng kawan. Hindi niya pinabayaan ang tungkulin niya. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay na dinadanas niya, kirot ng katawan, minsan po ay karamdaman, bunga po ng pagod, puyat, at ni pagkain ng tama na napabayaan ng sarili ng hindi sinasadya. Still, ang nasa puso't isip ay kapakanan ng mga kawan ng Diyos. So meaning to say, hindi po ito yung mga bishop at pastor ang papogi ng papogi, paganda ng paganda. No? Nakala mo artista, akala mo superstar, akala mo taga-Hollywood, akala mo lalabas sa PAMAS in Oscar Award. Hindi po ito yung mga fans ng boksingero, ng UFC fighter. Ito po yung mga nasa fivefold. Nabunga ng malaking pag-ibig kay Jesus ay minahal ang mga kawang pag-aari ni Jesus. 3 man po yan o 3 milyon ay nalagaan ng gusto. Walang pinabayaan. Nakakadaman po ng pagod ay hindi tumatakbo para iwanan ng kawan. Kung siya man po'y tumakbo patungo sa Diyos para kumuha ng lakas. Sila po'y naglingkod po na ang tingin po sa kawan ay tupa ng Diyos, hindi pagkikitaan ng pera. Kaya marami pang pastor ngayon, yung mga kawan po'y pinagkikitaan ng pera. Na paano ginagawa yun na yun? Tinuturo ang mag-networking dahil siya po yung may-ari ng mga produkto sa networking. Tinuturo ang mangutang kasi siya po yung meron pong rural bank. Tinuturoan na magpakayaman at nagparami ng pera at pag-impok ng pera sa mundo kahit tinawag ng Lord para mag-full-time kasi hindi rin siya full-time. Tinuturo ang mag-sideline, mag-overtime, humala pa ng ibang trabaho kagaya ng nasa America at Europe para madagdagan yung kita kasi siya rin nagtatrabaho. Hindi po ito para sa kanila. They have nothing to do with it. And God has nothing to do with them. Ito po yung mga kagaya po ni Paul na nagpapakamatay sa paglilingkod para alagaan ng mga kawan. Na wala man siya dyan ay nagsasabi siya sa mga pastor, sa mga anak niya, huwag niyo silang pabayaan. Kung ano nakita niyo sa akin, gawin ninyo, tularan niyo. Kung ano yung utos na pinapaabot sa atin ng Panginoon, gawin natin yan. Huwag na tayong magdahilan pa. Alagaan natin sila. Dahil sila'y binayaran ni Jesus ng kanyang dugo. Mahalin sila. Huwag pagsamantalahan, huwag pagpirahan. Huwag pag-imbutan kung ano meron sila. Huwag silang itulak sa kasalanan. Protektahan sila. Turuan silang maging kagaya ng Panginoong Jesucristo. Para po ito sa mga apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers na nagpakatapat sa pagkakahirang ng Diyos sa kanila. And letter E, lastly, the incorruptible crown. The incorruptible crown is also known as the imperishable crown. At ito po ay mababasa po natin in 1 Corinthians chapter 9, verse 25. And every man that striveth for the mastery is temperate or have self-control or have a disciplined life in all things. Now, they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Ito pong incorruptible crown na ito ay para po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Sa lahat po ng mananampalatay, sa lahat po ng tumanggap kay Jesus, na meron pong self-discipline, may self-control. At ang ginamit po rito ni Paul na metaphor ay ang mga athlete. Yung tumatakbo po sa track and field, sa race. Na ito po ay tumatakbo for a crown that perish. Pero grabe po disiplina. Grabe po yung pagpipigil sa sarili, yung ensayo. Pwede po natin gamitin halimbawa rito yung mga boksingero. Maiksing panahong nasa ring. Pero yung training po months. Marami pong hindi kinakain, iniinom,
at walang puwang ang pagsasayang ng oras at pagpunta sa ibang lugar na hindi niya kailangan. Siya po'y nasa rigid training hanggang dumating po yung araw ng laban niya. Yan po yung mga atleta natin dito. Pag pumunta po tayo ng Greek culture, ang tawag po rito sa Grego, sa karawan na ito, ay Stepanos, ay binibigay po sa nanalo po sa games. Ang magkakaiba po ng karawan na tinatanggap po ng athlete na nanalo po sa track and field, sa boxing, no? At iba po pong sports at event, ang tinatanggap po nila ay crown na gawa po sa laurel or olive. Nilalagay po sa ulo yun. Ay sa atin, hindi po ganon. Crown po talaga. One of its kind mula sa Diyos. Yung kanila po temporal, yung atin po eternal. Kaya hindi man kayo naging boksingero, hindi man kayo lumaban sa UFC, hindi man kayo nanalo sa golf, o naging athlete, o naging basketball player, o volleyball player, o golf player, o track and field player, o football player. Pag tayo po ay may disiplina sa sarili, meron po tayong pagpipigil sa sarili, tiniray natin ang ating spirit, ang ating soul, ang ating katawan, ang ating buong katauhan sa bagay ng Diyos, tatanggap po tayo ng korona. At pagsama-samahin ng lahat ng koronang napanalunan ng lahat ng boksingero, kaya ano pa pong division po yan. Noon, ngayon at bukas kung meron pa po na naghahangad po ng belt. Ng mga golfer, basketball player, UFC fighter, ng mga track and field runner, ng mga drag racer, yung karera po ng sasakyan. At ang mga extreme competition pong yan na tumutulay po sa lubid habang nakabitin po siya sa hangin. At iba po yung nagpa-parachute galing sa itaas. At yung iba naman po ay galing sa ibaba. Nagagamit po ng sasakyan, parang lobo, na siya po ililipad pa itaas at iikot sa buong mundo. Na meron pong timetable, maybe 4 months. Pag samasamahin po lahat po ng ito, hindi nito higitan yung crown na ibibigay ng Diyos sa lahat ng anak niya. Na dinisiplina ang buhay para kay Kristo at sa kaligtasan ng kaluluwa at perfection ng church. Amen. Kaya kung sila po, ang training po nila ay glove, lubid, punching bag, golf, basketball court, volleyball court, football court, ang training po natin, prayer and fasting. Kabanalan, tamang pagkain, pagpipigil sa sarili, paglakad sa espiritu para walang puwang ang gawa ng laman. Ika-4 pong kadahilanan, to marry us. Pagkatapos po nating humarap kay Jesus sa judgment seat of Christ, kasunod po nito kaagad ay kasalan. Revelation 19:7-9, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage supper of the Lamb has come, and His wife has made herself ready. Nakita niyo po ang end-time event mula lupa hanggang langit. Kung gaano po siya ka-glorious. Verse 8, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Verse 9, then he said to me, write, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true sayings of God. Alam nyo, ako po tatanungin, how can we describe this marriage? Dito po lahat po ng gastos ginagawa po na may bilyon o na may milyon at bilyon, lalo na po yung mga celebrity. Para pagandahin po kasal nila. Pero ito po tayo sa langit. Breathtaking po yung langit.
Yung splendor ng beauty at glory is undefinable, beyond comprehension. At higit po sa lahat, sa Lord ka ipapakasal. My God. I believe with all of my heart, yung mga angel po, yung paghinga-pigil. Kasi ang tagal-tagal na po nilang kasama ang Diyos sa langit, billion of years. Eh hindi sila napakasalan. Pagkatapos tayo nung na-rapture, pakakasalan ka agad. Hindi ko po alam kung ano po yung understanding ng mga angel. I don't know. What I do know, naiinggit sila sa atin. They rejoice so much dahil sa kasalang magaganap. Bilyong mananampalataya, lahat nakaputi. Dati na pong malinis at nagninining ang langit at lahat nakaputi pa, my God. Number 5, to deliver us from the coming wrath. Ito na po yung the Great Tribulation period. Kaya rito malinaw na naman po na hindi pwede magkaroon ng Great Tribulation malibang mag-rapture muna. To deliver us from the coming wrath, the Great Tribulation period. Napakarami po nagtuturo sa Facebook, sa TV, sa radyo, sa pulpito. Nadadaan daw po ang church sa Great Tribulation. Wala akong nabasa noon sa Book of Revelation kahit isa. Wala akong nakita kahit isa. Na sa panahon po ng Great Tribulation period ay may na-rapture na church kahit isa. Wala. Either mid-trib po sila o post-trib. Wala ako nabasa kahit isa na may rapture na naganap sa Great Tribulation. Wala. At wala ako nabasa kahit isa na meron pong church sa panahon po ng Great Tribulation. Yung first half at yung second half, combine yung 7 years, wala ako nabasa kahit isa. Ang nabasa ko, bago dumating ang Great Tribulation, yung rapture, yung church ni rapture muna. And I will prove that from the Old and New Testament. Simulan po natin ang Revelation 3:10. Jesus said, because you have kept my command to persevere, I also will keep you. I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole earth, to test those who dwell on the earth. Because you have kept my command to persevere, I will also keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world, to test those who dwell on the earth. Yung pong salitang the hour of trial, isa po yan sa word na ginagamit para i-define ang Great Tribulation period. At lahat po ng word patungkol sa Great Tribulation period, pag tinalakay na po natin ito, babasahin ko po isa-isa. Para maunawaan po ng church na nagkamali po ng theology at eschatology, kung ano po ang tama at sila po ay ma-deliver. At ang sabi po rito, bago po dumating yung hour of trial, at ano po yung hour of trial? The Great Tribulation period. Ang sabi po na bago po dumating ang Great Tribulation period, ay aalisin niya na muna tayo. At bakit po natin sinabi yan? Yun po ang sabi niya, I also will keep you from. I will keep you from. Yung salita pong keep sa Greek ay ek. E-N-K. E as in energy, K as in kalamansi, o hindi, kabayo. EK. Nakuha niyo po ako. Yun ang ibig sabihin nun. Yung salitang keep you. EK. Ang ibig pong sabihin ay ganito. Na bago po dumating po ang bagyo, halimbawa po ay Rolly o Ulysses, bago po siya dumating at nalaman po ito ng Pag-asa at ng government, yung pong mga tao sa bayan na yan, halimbawa Bicol o Quezon Province, natatamaan po ng bagyo, inaalis na sa kinalalagay na, ini-evacuate na, nililipat na. Kaya bago dumating ang Great Tribulation period, wala na tayo rito.
Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial. Sa Tagalog, dahil ang aking mga utos sa inyong pinamuhay at kayo nanindigan. So bago dumating ang malaking kapighatian, aalisin ko na kayo. At ito raw pong malaking kapighatian o Great Tribulation period ay dadating sa buong mundo. We shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Walang bansang exempted. Lahat ay tatamaan sa Great Tribulation period. 7 taon. Oh my God. Kaya, huwag po tayo magkamaling manlabig at mag-backslide at mabuhay sa sin. Kung may magtatanong sa akin, Tatay, paano po yung mga bishop at pastor kongregasyon na alam ang katotohanan ay naglaro ng lamig, dininay ang Lord, ang pag-ibig at paglilingkod sa Lord ay dininay. At napaniwala ng grace teacher na nagturo ng mali, na kung sila ay maiiwan sa rapture, ay may pag-asa pa silang maligtas sa Great Tribulation. Ano pong masasabi niyo, Tatay? Lying! Pag naiwanan ka, bishop at pastor ka at kongregasyon ka na alam mo katotohanan, nakaranas ka ng kaligtasan, at ikaw ay naglaro at binaliwala mo ang panawagan ng Diyos. Pag naiwanan ka sa Great Tribulation, wala ka lang pag-asang pumasok sa langit at maligtas. Ang pag-asa mong matataka ng siksik-sik. Huwag nating kakalimutan yan. Kaya yung mga nagtuturo ng grace na yan, ay disgrasya ang tinuturo. Na binibigyan sila ng pulso para wag magbago ngayon at mag-aayos ng buhay. Ngayon ka na mag-aayos ng buhay para hindi ka na dumaan sa kamay ng Antichrist at sa hatol at puot ng Diyos. Are you hearing me? Huwag po natin kakalimutan yan. 1 Thessalonians 1, 9 and 10. For they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Verse 10. And to wait for His Son from heaven. Sino po yung bababa mula sa langit? Sagutin niyo akong lahat. Si Jesus. Si Jesus. Bakit siya bababa? Ito na po ang dahilan. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, who delivered us from the wrath to come. Bakit po siya bababa? Para i-rapture tayo at hindi tayo makasama sa panahon ng Great Tribulation period sa galit at puot ng diablo, ng Antichrist at higit sa lahat ng Diyos. Bababa po si Kristo para iligtas tayo dahil hindi tayo itinilaga para mapahamak. 1 Thessalonians 5, 9 and 10. For God did not appoint us to wrath. And underline that. Ayan, malinaw na. He did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Ngayon, malinaw. Pag pinag-aralan po natin ang Book of 1 Thessalonians, ito pong buong aklat na ito, patungkol po ito almost sa rapture. Kung paano tayo mabuhay, kung gaano tayo kakapangyarihan para pigilin ang paglabas ng Antichrist, kung gaano tayo kamahal na Lord para iligtas sa panahon ng Great Tribulation period. Kaya, hindi ka pwedeng maligaw ng interpretation pag naunawaan mo ang sinasabi ko. Napakadaling intindihin. Kaya itong reason kung bakit sinasabi ng apostol sa 1 Thessalonians 5, 9 and 10, for God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Ayan o, wake or sleep. Buhay ka o yung mga nakatulog kay Jesus na nangamatay, buhay o nangamatay, lahat ay kukunin niya, babaguhin ng katawan. Kapag binasa po natin itong mga words na ito, isa lang naman ang author nito si Paul, ang nasa thought niya po ay rapture.
At sinasabi niya, irarapture muna tayo ng Diyos sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para mahatulan sa Great Tribulation period. Bagkus tayo itinalaga niya sa kaligtasan, kaya si Jesus ay bababa para kunin tayo. And God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Verse 9. Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. We shall be saved from wrath through Him. Sino po magliligtas sa atin mula po sa puot at galit ng Diyos na nagligtas na nga sa atin nung panahon na tayo po yung na-save at muli magliligtas sa atin bago dumating ang Great Tribulation? Sino po siya? Si Jesus. Bakit niya tayo ililigtas? Sapagkat hindi tayo itinilaga ng Diyos para sa kapahamakan. Iniligtas niya tayo para sa kaligtasan at sa kasalan, paghaharit, pamumuno. Isa pa pong patotoo rito at Bible truth to confirm what I'm talking about, ang church ay hindi dadaan sa panahon ng Great Tribulation period. Ay ang children of Israel. O simulan po muna natin kay Enoch. Bago po nahatulan ng buong mundo, kasama po yung mga tao ng panahon ni Enoch, Antonowa. Bago po sila nahatulan, tinanggal muna ng Diyos si Enoch. Ako po ba may kausap dito? Ni-rapture muna si Enoch. At bago po hinatulan ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan po ng baha, inalis niya muna si Noah. Sinakay niya si Noah sa ark. At ang ark po ay type ng Panginoong Hesukristo. Kaya pag na kay Kristo, exempted ka sa Great Tribulation period. Amen. Si Lot, bago po hinatulan ng Diyos at ang Sodom at Gomorrah, tinanggal si Lot. Akong kausap dito. At yun po yung nasa Genesis chapter 19. Basahin niyo po yung buong chapter na yan. At meron pong sinabi po si Peter dito. Apostle Peter. Actually, ito pong aklat ni Apostle Peter, marami po rito ay patungkol po sa end time or eschatology. And I quote, 2 Peter chapter 2, verse 4. For if God did not spare the angels who sinned, but cast them to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved for judgment, and did not spare the ancient world, but saved Noah, one of 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them to destruction, making them an example to those who afterward would live ungodly, and delivered the righteous Lot. Do you hear that? Bago niya po tinupo ang buong Sodom at Gomorrah, ginawa niya po itong abo. Si Lot po ay diniliver niya. Bakit? Si Lot po ay believer. Hindi po ako may sabi nito, ang word of God, and deliver righteous Lot. Kaya ang church ay hindi dadaan sa Great Tribulation period. Akong kausap dito. Amen? Napakalinaw po niyan. Are you still there? Ang Israel, nilabas ng Lord sa Egypt. Tinanggal niya. So, number 6. So we can return with Jesus Christ after the Great Tribulation period to rule and reign with Him as He establishes His kingdom, a 1,000-year reign. Kaya po sabi ng Matthew 24:29-31, ito po ang ika-6 na kadahilanan kung bakit tayo irarapture. Para tayo po ay makasama sa Kanyang pagbabalik. Kasi ito po ang malinaw rito eh. Kung yung rapture po yung magaganap sa panahon ng mid-trib at post-trib, paano ka babalik? Doon ka palang irarapture.
Kaya ito pong gasing paliwanag na ito, kahit di ka theologian, gagamit ka ng common sense, hindi ka tanggap-tanggap. Paano ka babalik kung ira-rapture ka pa lang? Matthew 24. Siguro yung sinasabi po nilang na-rapture po sa panahon ng midrib, yung two witnesses. Mali pong paliwanag yun. Hindi naman church yung two witnesses kung yung pastor, ang attending niya ay 7, dalawa lang ina-rapture, si Enoch lang at si Elijah, sana punta yung 5. At siguro, yun naman nagtuturo po na ang church po ay mararapture pagkatapos ng post-trib o sa panahon po ng post-trib, habang ang buong mundo po ay nasa panahon ng Great Tribulation period, bago po ito matapos, ang church po ira-rapture. Siguro, ang nabasa po nila rito, sa Book of Revelation at maling interpretation, ay yung pong mga nangamatay na martyr na sumampalataya kay Jesus dahil sa pangangaral po ng 144,000 Jews na nagkaalat sa buong mundo at pinunit ang gospel at ayaw magpatatak ng 666 sa Antichrist, kaya pinagpapapatay ng Antichrist at sila po ay niresurrect ng Lord. So siguro yun ang sinasabi nila at dahilan nila at basis kung bakit sinasabi nila ang church mararapture sa panahon po ng tribulation period at yung nga po yung post-trib theory. Yung pong mga tumanggap kay Jesus. Katatanggap pa lang nun asa na yung mga nauna lang tumanggap, saan napunta? Wala ka mababasang may mga una lang tumanggap kagaya nila Paul, Peter, John, and James, tayong lahat na buhay pa, wala naman tayo ron. Saan tayo napunta? Nauna na nga tayong kinuha bago magkaroon ng Great Tribulation with man siya o post, wala na tayo rito. Kaya yung po mga mali interpretation na nagpapahamak po sa maraming tao. Ika-6, so we can return with Him after the Great Tribulation, after, sabihin natin lahat, after. Not before, yung after, pagkatapos. Yung before, bago. So bago magkaroon ng malaking kapighatian, wala na tayo. Maliwanag po ba yun? Hindi pagkatapos ng malaking kapighatian, saka tayo kukunin. Amen? Hindi po yung sabi rito, after not before. Ngayon nga lang, ang daming ang naglalarong bishop at pastor at congregation sa body of Christ at nagkakasala. COVID nga lang, lockdown na yung church, yung mga pastor, hindi na nagtuturo. COVID lang yan, paano pa kung tinutorture ka ng Antichrist, i-deny mo si Jesus. Ngayon pangalan, dininayin Pinirsikot nga lang ng asawang babae yung pastor ayaw na lumabas ng bahay. Dininayin sa Great Tribulation pa, my God. May hindi naintindihan na nagtuturo po ng maling turo concerning mid-trib and post-trib, yung pong degree at horrible experience na magaganap sa loob ng 7 taon sa panahon ng Great Tribulation. Hindi nila naintindihan. Naku, ako po, pag binabasa ko ito, kahit ligtas tayo, grabe po yung pagkatakot ko, pagkaawa sa mga maiiwan pagkatapos ng rapture. Kaya ang sabi ng Lord na itong Great Tribulation period, hindi pa ito nagaganap kahit minsan. Ay kung hindi siya papaigsiin, halimbawa siya po, tumagal ng 10 taon, 15 taon, o 20 taon, walang maliligtas kahit isa. Pati Israel ay hindi maliligtas. Yung 144,000 hindi maliligtas. Sa hirap, nadadanasin ng lahat. Alam niyo po, sa Judgment Day ito, sa unang hapa lang, yung pagbubukas ng 7 seal, 2 bilyon ang mamamatay. So paano ka makakasurvive? Walang pagkain, walang tubig, walang inumin, walang trabaho. Ang dagat polluted. Ang ilog, walang pananim na tumutubo, wala lahat. How can you survive? Tas may gera, nuclear, putukan. Betrayal ng anak at magulang. How can you survive? You cannot. Matthew 24:29 to 31. Immediately, after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give up its light. The stars will fall from heaven. Kita niyo pong catastrophe at the sun will be darkened. Hindi po maglalabas po ng liwanag yung araw. Do you understand that? Nakakabaliw po yan. Biri mo, walang liwanag? Anong klase yan? Nakakabaliw po yan.
And the moon will not give its light. Walang liwanag yung araw, wala rin pong liwanag ang buwan. Anong klaseng mundo ito? Impyerno sa lupa ito. And the stars will fall from heaven. Magbabagsakan po yung mga meteor, mga stars galing sa langit, patungo sa lupa. And the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven. And then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the cloud of heaven with power and great glory. And he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds from one end of heaven to the other. So pagkatapos po ng Great Tribulation period, ano pong magaganap? Bababa si Jesus. At ito po yung nakita po ni Enoch nung panahon po niya. Jude 1:14-15. Pinarapisay po ni Enoch ang second coming ni Jesus. Kasama po tayong lahat. Now Enoch, the seventh from Moses, prophesied about this man, also saying, Behold, the Lord comes with 10,000 of the saints to execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have committed in an ungodly way, and all of the harsh things which ungodly sinners have spoken against Him, God, our Lord Jesus Christ. Ano pong sabi po ni Enoch? Pinarapisi niya po yan at pinaliwalag po ni Apostle Jude. Now Enoch, Jude 1:14, the seventh from Adam prophesied about this man, also saying, Behold, the Lord comes with 10,000 of His saints. Babalik daw ang Lord kasama po yung daang-daang libo. Pag sinabi pong thousand upon thousands of His saints, hindi po ito mabilang, purihin ng Panginoon. Babalik daw po ang Panginoon. At yun ang sinasabi ng Revelation. Revelation 19:11 and 12. Now I saw heaven, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies in heaven, clothed, and the armies in heaven, sino po yung armies in heaven? Sino yun? The rapture saints, tayo. Clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Sino po yung nakasakay sa puting kabayo? Na nauna si Jesus. Sino po yung nakasakay sa maraming puting kabayo na tinatawag na armies ng heaven? Tayo po yun. Kaya ito po ika-anim na reason kung bakit dapat tayong ma-rapture. Dahil babalik ang Lord at hindi siya babalik nang wala tayo. Amen. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Now out of his mouth goes a sharp sword that with it he should strike the nations. Ayan, buong mundo po yan, the nations. And himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he has on his robe, on his thigh, a name written. King of Kings, yung una pong king, sino yun? Yung king, sino yun? Lahat po ng kings pumalakpak ng malakas. Sumigaw ng malakas. And Lord of Lords, sino po yung Lord? Si Jesus, sino po yung Lord? Lahat po ng Lords ay pumalakpak ng malakas. Sumigaw ng malakas. Bababa po ang Lord. Kasama po tayo. Bakit niya tayo kinuha? Para tuparin ang kanyang pangako. Ikalawa, dahil tayo harap sa judgment seat of Christ para pag-usapan kung ano yung gantimpalang sa atin. Amen? Ikatatlo, para tanggapin yung ating mga korona. Amen? Ikaapat, para mapakasalan yung bawat isa. Ikalima, para iligtas tayo sa kapahamakang dadating. Ano po yung kapahamakang ang Great Tribulation period? At ika-anim, para sa kanyang pagbabalik, kasama tayong lahat. Hallelujah! Amen? Kasama tayong lahat. Amen? Dahil siya po'y babalik na itatatag yung kanyang kaharian, 1,000 taon, at kasama niya tayong maghahari. Woo! Mamumuno!
Amen. 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 At pagkatapos po sa kanyang pagbabalik, ay gigirahin niya po lahat po ng Antichrist nation. Amen. At pagkatapos niyo po silang girahin at nailigtas niya na po yung Israel. Amen. Ano pong gagawin niya ngayon? Mag-uutos po siya sa angel o bitbitin yung matandang false prophet na nasa Rome, itapon sa impyerno yan. Bitbitin yung Antichrist, itapon sa impyerno yan. Amen. Yung po ang sabi ng Revelation 21:6, at yung diablo na patanda ng dragon na sinungaling mandaray at loko ng buong mundo, itapon sa bottomless pit yan, sarahan yan, ikulong yan, i-quarantine yan sa loob ng 1,000 taon. Amen. At kayong lahat nakasama kong bumaba pag upo ko, amen, sa millennial reign, uupo rin kayo at habang ako'y naghahari, paghaharian nyo ang buong mundo. Amen. May tao mo ba dito? We shall reign forever. We reign here. We reign there. We reign in the millennial kingdom of Jesus Christ. And we reign forever. Somebody shout hallelujah. Somebody praise God. Somebody glorify God. Woo! So kayo pumili mo inyong viewer at listener po ng ministeryong isinilang sa puso ng Diyos ang Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Ito po ang isa pong great event na magaganap po sa mundong ito. One of its kind. Minsan lang ang rapture, minsan lang ang great tribulation. Hindi na po ito mauulit pa. Pero po yung eternal punishment sa hell ay forever. At ang eternal life naman sa langit through our Lord Jesus Christ ay forever. This is my question to you, beloved. Are you saved or not? Are you in Christ or not? Maaring bishop at pastor, elder, deacon, evangelist, teacher, or even a prophet. O maaring may title kang apostle even though you are not an apostle. Maybe you are serving God. You are praying. You are singing songs to the Lord. Maaring involved ka sa evangelism. May nahawakan ang departamento sa iyong ministeryo na kinalalagyan. Pero maaaring nasa kasalanan ka. Yan po ang concern ko, mga minamahal. Ang nasa kasalanan kayo. Ano bang sabi ng Hebrew 12:14? Kung walang kabanalan, ay hindi niya makikita ang Panginoong Hesus. Hindi siya makakasama sa rapture. Ephesians 5:26 and 27. Ang kukunin niyang iglesia ay hindi traditional, doctrinal, theological. Ang kukunin niya po iglesia ay hindi po so-called discipler ng church. Hindi po ito American church, European church, Singaporean church, o so-called one of its kind church sa ibabaw ng lupa, o remnant church. Ang kunin niya po iglesia, i-rapture niya. Ay hindi po political church, money-making church, gossiping, slandering, lukewarm church, fanatic church, sa kanyang doctrine and wrong tradition, sa kanyang wrong theology. Ang kunin niya po sa rapture of the church ay hindi po fearful church, doubting church,
murmuring church, corrupt church, immoral church, adulterous church. Ang kukunin niya po sa rapture of the church, which pwedeng maganap ngayon, mamaya, bukas, sa isang araw, sa isang linggo, ay blameless, holy, without spot, without any wrinkle, glorious church. Ang sabi po ng Matthew 5:8, sa bibig mismo ng Panginoong Jesucristo, blessed are those who are pure in heart. They shall see God. Mapapalad daw po may malinis na puso. Makikita nila ang Diyos. Ito po ang concern ko, minamahal. Mula sa mga unbeliever at sa lahat ng naging believer na nasa sin, may oras pa kayo para magsisi ng kasalanan. Lahat po ng sumusaway sa Diyos, nagnanakaw na ikaputhandog, worldly, walang commitment, walang dedication sa Diyos, takot sa tao. Ang pag-ibig kay Jesus po ay questionable. Ang commitment ay questionable. Ang dedication, ang obedience ay questionable. Kayo po ang concern ko. Pag bumaba si Jesus ngayong araw na ito, kasunod po kagad ay Great Tribulation period. Pag nawala na po kami ngayon, bukas lalabas na ang Antichrist. He will begin to rule the world. At ang unang 3.5 years ay impyerno na sa lupa. Sa kamay ng Antichrist. At yung susunod na 3 taon at kalahati, napo-pour out ng Diyos ang naiwan pang 14 judgment na yan ay mas impyerno sa lupa. Na wala pong merong matinong kaisipan ang magdi-desire na mabuhay sa panahon ng Great Tribulation. Wala kahit isa. Kahindik-hindik pong pangyayari. Ang araw ay hindi magbibigay ng ilaw. Ang bituin, ang buwan. Ang meteor at ang heavenly bodies ay magbabagsakan sa lupa sa bawat bansa. Ang dagat ay hindi pwedeng bihiyan ng barko. Patay ang lahat ng isda. Ang lupa ay tuyo, tigang. Ang halaman ay patay. Ang hayop ay patay. Ang gulay ay patay. Ang halaman ay patay. Ang gera ay walang tigil. Ang putok ng nuclear. Where will you go? Who can help you? Hindi ka pwedeng tulungan ng grace preacher, ng Bible school mo, ng reliyon mo, ng rebulto mo, ng movement at coalition mo, ng mga politician na pinaglingkuran mo, imbis ang Diyos ang paglingkuran mo, ng mga basketball player at mga boxer na hinangaan mo at pinapag-pray mo at pinag-aayuno kayo sa ipag-aayuno mo, pastor, yung congregation mo. They cannot help you. And I don't know, maybe they will be left behind or maybe they will be raptured. I don't know. Pero ang decision ay ngayon. Will you turn to Jesus today? Kinakausap ko po ang bawat isa na narinig ang tinig ko. Unbeliever o backslider na mananampalataya mula sa 5-fold pababa sa congregation. Evangelical ka man, Juanes ka man, Baptist ka man, Presbyterian ka man, Pentecostal ka man, Methodist ka man, Yemelep ka man, Unida ka man, Catholic ka man, Buddhist ka man, Hindu ka man, Muslim ka man, Taglipay ka man, full gospel ka man, prophetic ka man, so-called apostolic ka, na walang ebidensya at walang fruit, I'm talking to you. Mahal mo ba pamilya mo? Mahal mo ba ang kaluluwa mo? If that is the case, then come to Jesus. Renounce your sin.
surrender your life to the Lord. Hanggang may panahon pa. Inuulit ko, pag nag-rapture ngayon, bukas lalabas ang Antichrist. He will reign. At ang buong mundo ay papahirapan niya. God cannot help you kung ikaw ay mananampalataya na ng lamig at naglalaro. O huwag kang paniwalain ng grace preacher. They will damn you to hell. God is a God of grace, love, and mercy, but He hates sin so much. Alam niyo kung gaano ka-worse ang sin? It cost the life of Jesus Christ, the Son of God. Nawalay po siya sa Diyos dahil sa sin. Hindi siya mailigtas ng Ama sa cross habang siya po ay nakapako ron. Kaya siya nagsabi, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Hindi siya pinabayaan ng Ama. Hindi siya matutulungan ng God the Father dahil nakadagan sa kanya ang kasalanan ng buong mundo. Kailangang bayaran niya ito. At hindi lamang si Jesus namatay sa isang namatayang karimari-marim sa krus ng Kalbaryo. Tumuloy po siya sa impyerno. 3 araw po siya sa hell. Alam niya ang init ng apoy ng impyerno. Dahil dala niya ang kasalanan natin lahat. But praise God, pagkalipas ng 3 araw, siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay. At yung kanyang pagkabuhay na maguli ang kaligtasan nating lahat. Kaya huwag nating laruin ang kasalanan. Huwag po nating biruin ang ating pong pananampalataya. Kung meron man pong panahon para tayo makipagrelasyon kay Jesus, ay ngayon na. Kung merong panahon para tayo po'y makipag-reconcile sa Kanya, ay ngayon na. Kung merong panahon para tayo po'y magbago ng totoo, ay ngayon na. Ang krisis pong nararanasan ng mundo ngayon ay napakaliit sa worst crisis na magaganap sa panahon ng Great Tribulation period. Ngayon nga lang po ay marami nang umuungol. Marami na pong umaayaw, marami na pong nahihirapan, iba po ay nagsusuicide, iba po ay hopeless at helpless ang buhay. How much more sa panahon po ng Great Tribulation period? Ngayon pa nga lang po ay maraming nagugutom, walang trabaho, may karamdaman, namamatay nang wala sa panahon. How much more sa panahon ng Great Tribulation period? I want you to think of this statement. I am so much concerned with your soul, your one and only soul. I appeal to you. Give your life to Jesus. Come to the Lord now. He died for you to be saved. He wants to live in you for you to live for Him and be saved forever. Will you bow your head and close your eyes, please? Will you pray this after me? Sabihin natin ito ng malakas. Ama, ako po'y unbeliever, nabuhay sa sin, sumamba sa ribulto, naniwala sa mga albularyo, espiritista, mananawas, humingi ng tulong sa mga patay na tao, nabuhay sa tradisyon ng mundo at reliyon, nagsinungaling, nangalunya, nakiapid, uminom ng alak, tumikim ng bawal na gamot, nanigarilyo, nagsugal, nangloko ng kapwa, nagnakaw, nagmura, nagcurse ng kapwa, naging matigas ang ulo, tinangkilik ang lahat ng takbo ng mundong ito. Naniwala sa hula, sa horoscope, naging Panginoon ang buhay ko. Nagkasala po ako sa inong gusto. Malaki po kasalanan ko. Patawad. Panginoong Hesus, ako po'y believer. Ako po'y lukewarm. Pastor ako. Bishop ako. Pero hindi ko pinamumuhay ang salita mo. Hindi ako tapat sa iyo.
Hindi kita totoong minahal. Tinawag mo ako, pero nagtatrabaho ako. Nagninegosyo ako. Nagsa-sideline ako. Pansa ko ng boksingero. Pansa ko ng mga UFC fighter. Worldly ko bilang mananampalataya. Puno ko ng idolatry sa puso. Nangangalo niya ako. Nakikiapid. Magnanakaw na ikaputhandog. Nagsisinungaling. Walang commitment sa iyo. Hindi dumadalo ng gawain mo. Hypocrite ako bilang mananampalataya. Hindi ako naglilitos ng kaluluwa. Takot ako sa tao. Hindi ako natatakot sa iyo. Patawad po, Diyos. Kayo pong mga unang nanalangin na hindi mananampalataya, sumabay po kayo sa panalangin po ng mga mananampalataya ang nabubuhay sa sin. Lahat po kayo magsabi ng patawad po, O Diyos. Nagkasala akong malaki. Magbabago na po ako. Panginoong Hesus, pumasok ka sa puso ko ngayon. Iligtas mo ako. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. I-deliver mo ako sa kapangyarihan ng kasalanan na pinaglingkuran ko at umalipin sa akin. I-deliver mo ako sa gawa ng diablo at mga demonyo sa impyerno. Tinatakwil ko ang pagiging bakla. Tinatakwil ko ang pagiging tomboy. Hindi ako tomboy, babae ako. Hindi ako bakla, lalaki ako. Tinatakwil ko ang pita ng mata, ang pita ng laman, ang kapalaluan, ang kahambagan ng buhay, ang kayabangan, tinatakwil ko ito. Lord, maawa ka sa akin. Panahanan mo ako. Hindi ako pwedeng mabuhay nang wala ka. Ayokong maiwan sa rapture of the church. Ayokong mapunta sa kamay ng Antichrist, ng false prophet, ng diablo, at higit sa lahat, sa apoy ng impyerno. Ibig ko, Panginoong Hesus, kung nasaan ka, ay nandoon ako. Lord, reign in me, change me, save me, deliver me, break the yoke of the devil, set me free today. I declare, boldly declare, you are my Lord, my personal Savior, my God. In you I trust. Mula ngayon, mabubuhay ako para sa iyo. Susunod sa utos mo. Maglilingkod sa iyo ng totoo. Mabubuhay na matuwid, banal, malinis, at tatayo, maninindigan sa iyong mga salita. Alamat po, hindi naging huli ang lahat sa buhay ko, na bago ka bumaba at bago mag-rapture, ay niligtas mo na ako. Mula ngayon, mabubuhay ako sa Espiritu Santo, at ang lahat ng gawa ng laman ay tinatakwil ko sa buhay ko. Ang inggit, sama ng loob, habag sa sarili, galit, pagtutungayaw, ay tinatakwil ko. Habag sa sarili, at hindi pagpapatawad. Mula ngayon, ngayong oras na to, ay magpapatawad ako. Patatawarin ko na ng buong puso ang mga nagkasala sa akin. Sige po, patawarin niyo po ng kasala sa inyo. Patawarin niyo po sila. Kalimutan niyo na po yung kasalanan nila. Akuin po ninyo yung inyong tungkuling magpatawad. Be like Jesus. Grabe po ang hirap na dinanas niya. Siya po'y pinako sa krus ng Kalbaryo. Hanggang siya po'y malagutan ng hininga. Pero bago siya malagutan ng hininga, ang sabi niya in Luke 23:34, Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tularan po natin si Jesus. Kung paano siya nagpatawad sa mga pumatay sa Kanya, buhay pa po tayo, hindi pa tayo pinatay ng mga taong may galit tayo, patawarin po natin sila. Patawarin natin sila. Buksan niyo po ang inyong bibig, magpatawad po kayo. At pagkatapos niyo magpatawad, kalimutan niyo na po ang ginawa nilang kasalanan. Mabuhay na po kayo sa pag-ibig. Ipanalangin niyo po sila na iligtas ng Diyos at mabago ang buhay. Thank you, Jesus. Oh, forgive
Forgive as the Lord forgives you. Forgive. Thank you, Lord. At habang kayo po'y nagpapatawad, marami sa inyo may karamdaman, kayo po'y gagaling. Lalabang kayo po'y nagpapatawad, kayo po'y pinapagaling ng inyong dakilang manggagamot, ang Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Cancer man po yan, goiter disease, glaucoma, catarata, high blood, diabetes, epilepsy, cancer sa breast, cancer sa utak, goiter sa lalamunan, bukol sa atay, bato sa bato, bato sa abdo, problema sa lapay, sakit sa baga, lumalaking puso, butas na puso, mataas na kolesterol, nanginginig man ang inyong mga katawan dahil sa mataas na kolesterol, mataas na acid, pinagagaling po ni Jesus habang kayo po ay nagpapatawad. Allergy, ay pinagagaling niya, sinusitis, sakit ng ulo, o takot sa COVID, o COVID mismo, you are dead. Pinagagaling po kayo ng Panginoon. Habang kayo po ay nagpapatawad, pinagagaling niya kayo. So lahat ng karamdaman at salot mula sa diablong binanggit ko ay ginagapos ko at pinapawalang bisa sa lahat ng may karamdaman na nagpapatawad ngayon. Go! We rebuke you in Jesus' name. UTI, spiritual ng pagka-paralyze, I rebuke you. Lord, iunat mo ang paa po ng mga nasa wheelchair, ng mga bedridden. Buhayin mo ang laman ng dugong ugat. Padaluin mo, Ama, ang iyong pong pagpapagaling mula sa utak nila hanggang sa kanilang talampakan. Kung ang kanila pong retina ay may problema, i-repair mo ito. Ang cornea, ang pupil, i-repair mo ito. Ang ugat na mahina at sira, putol, ay buuin mo. Palakasin mo, Ama, ang 38,000 na mga ugat sa mga mata na yan. Ang kulang ng fluid ay punuan mo. Ang mga eyelid po nila, upper and lower, na hindi po malinis, ay linisin mo. Ang vision po nilang hindi maayos, ay tama mo. Ang mga duling, ay bigyan mo ng magandang paningin. Ayusin mo po, Ama, ang kanilang paningin na lihis at wala sa ayos. Lord, ano pong nawala sa kanila, ibalik mo. I pray and ask you, Lord, not only you will heal them, but perform creative miracle to them tonight. Ano man po dinaramdam nila. Receive your healing. I declare all these viruses, bacteria, germs, infection, mikrobyo sa inyong katawan are all dead. Dead. Forever dead in Jesus' name. And because you are dead, we bury you back to the pit of hell and I cast you out of their body in Jesus' name. Thank you. It's done. Sabihin niyo po ng malakas, Lord, salamat po. Pinagaling mo na ako. Magaling na ako. Ligtas na ang espiritu ko, ang kaluluwa ko, ang katawan ko. I am saved. I am healed. I am blessed. I am like Jesus. Ako'y mararapture na buhay. Kasama na aking pamilya at kasama ng Panginoon. Ako'y maghahari ang aking buong sambayanan, kaming lahat, habang panahon. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos ng malakas. Woo! Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM. And subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.